Si Mara ay tahimik at simple, ngunit laging may kakaibang kinang sa kanyang mga mata kapag nasa likod bahay na siya. Nagdidilig ng mga halaman sa ilalim ng malalim na anino ng mga puno. Ang kanyang bakuran ay tila ibang mundo. Mga halaman na hindi mo kadalasang makikita. Mga baging na parang gumagalaw kahit walang hangin. At mga bulaklak na naglalabas ng mahihinang huni tuwing kalaliman ng gabi. Isang gabi, habang abala siya sa pagdidilig, napansin niyang may maliit na bakas ng paa sa paligid ng kanyang paboritong halaman. Mga bakas na parang isang bata, ngunit mas maliit at tila nakaukit ng malalim sa putik. Sa isang saglit, napatingin siya sa dulo ng kanyang bakuran at nakakita siya ng anino. Isang maliit na figurang tila nakatayo sa dilim, nakatitig sa kanya. Agad siyang kinabahan at pinilit ang sarili na mag-isip na baka laro lang ng ilaw ang kanyang nakita. Ngunit habang pinagmamasdan niya, lumapit ang figura at kitang-kita niya ang maliliit na matang kumikislap mula sa anino nito. Parang may mga boses na sumasabay sa pagaspas ng dahon sa paligid niya. Mga bulong na hindi niya maintindihan ngunit nakakabingi. Tumalikod siya, nanginginig sa takot. Ngunit pagharap niya ulit, wala na ang figura. Ang mga bakas lamang ng maliliit na paa sa lupa ang natira. Mula noon, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa kanyang bakuran. Mga bulaklak na biglang nabubulok. Mga dahon na parang kinakalabit ng hindi nakikitang kamay. At ang malamig na pakiramdam na laging may nanonood sa kanya kahit siya ay nag-iisa. Lumipas ang mga araw at lalo lang lumala ang mga kakaibang pangyayari sa bakuran ni Mara. Isang gabi, habang papalapit na siya sa paborito niyang halaman upang magdilig, biglang humina ang hangin at parang nagbago ang tunog ng mga kuliglig sa paligid. Parang naglalabas sila ng mababang ugong na tila babala. Nagsimulang lumamig ang paligid at bawat hakbang niya ay nagdudulot ng mabigat na pakiramdam na para bang may mga matang nakasubaybay sa bawat galaw niya. Napahinto si Mara nang marinig ang maliliit na halakhak, mahina at parang mga huni ng insekto. Ngunit may halong galit at katusuhan. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang paggalaw ng mga anino sa ilalim ng halaman. Nang tumingin siya ng mas maigi, lumitaw ang tatlong maliliit na figura. Mga duwendeng nakangisi at nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga mata ay parang butas na itim, walang kinang at tila sumisipsip ng liwanag mula sa paligid. Simula ng gabing iyon, nagbago si Mara. Tuluyan siyang binalot ng malamig na kadiliman na parang ulap sa kanyang paligid. Sinasakal ang kanyang dating mabait at masayahing puso. Tuwing umaga, habang nakatitig sa salamin, nararamdaman niyang hindi na siya ang parehong Mara na kilala ng mga tao. May mga umuusbong na galit at pagnanasa sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Ngunit, hindi niya rin maiwasan. Habang nagdidilig ng mga halaman isang hapon, may batang lumapit sa bakuran niya at tumawag sa kanya. Ate Mara! Ate Mara! Ang ganda po ng mga halaman niyo! Ngunit, imbis na ngumiti, nakaramdam si Mara ng pagkamuhi. Biglang sumiklap ang galit sa kanyang puso at sa halip na itaboy lang ang bata, lumapit siya rito. Hawak ang isang malaking gunting, panghalaman. Umalis ka dito! Sigaw niya. Ang boses niya ay malamig at may halong poot. Tumakbo ang bata, takot na takot at iniwang nag-iisa si Mara sa kanyang bakuran. Tumawa siya ng mababa at parang hindi siya nakikilala sa sariling tunog ng kanyang halakhak. Hindi rin nagtagal, napansin ng mga kapitbahay na halos hindi na lumalabas ng bahay si Mara maliban na lang kung gabi para magdilig ng kanyang mga halaman. Laging nasa dilim ang kanyang paligid
at ang dating malinis na bakuran ay tila nagmistulang isang libingan ng mga nabubulok na bulaklak at mga tuyong damo. Ang mga kapitbahay na nagtangkang magtanong ay tinatapunan lamang niya ng malamig na tingin. Sa bawat makitang kakaibang reaksyon sa mga tao, lalong nabubuo ang kasiyahan sa kanyang loob. Isang gabi, muling nagpakita ang mga duwende sa kanyang tabi habang nagdidilig siya ng mga halaman. Masaya ka ba, Mara? Tanong ng isang duwende. Ang boses nito ay parang naglalakbay sa hangin at bumubulong sa kanyang tenga. Oo, sabi ni Mara, bagamat alam niyang may kulang sa kanyang kasiyahan. Parang may hinihingi pang higit ang kanyang kaluluwa. Isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Ngunit ang ngiti ng mga duwende ay lalong nakakapangilabot. Kung gusto mo pa ng kasiyahan, Sabi ng isa. hayaan mo kaming kumuha pa ng konti. Isang huling bahagi ng iyong puso. Sa kanyang pagkabighani at pagkasira, hinayaan ni Mara ang mga duwende. Hindi alam na sa bawat pagtanggap niya sa kanilang alok, unti-unti na siyang nawawalan ng sarili niyang kabaitan. At ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng bumibigay sa kadilimang kanilang dala. Sa wakas, Bulong ng isa, ang boses nito ay malamig at puno ng palilindang. inalagaan mo kami ng matagal, Mara. Hindi makapagsalita si Mara. Nanginginig sa takot habang unti-unting lumalapit ang mga duwende. Hindi niya alam kung paano niya napangahasang magtanong. Ngunit lumabas mula sa kanyang bibig ang mahinang boses. Ano ang kailangan niyo sa akin? Tumingin ang isa sa kanyang mga kamay na tila may sinusukat at tumawa ng mahina ang ikalawa. Ang iyong kabaitan. Ang iyong kabaitan ay aming kayamanan. Bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Parang sinisip-sip ang init ng kanyang katawan at pinapalitan ng matinding lamig. Hindi niya maintindihan. Ngunit naramdaman niyang may isang bagay na kumakapit sa kanyang puso. Pinipilit itong maging malamig, matigas, at walang awa. Mula sa likuran, may mga mahihinang boses siyang naririnig. Parang may nagbubulungan. Mga boses na nagmumungkahi ng galit, ng inggit, at ng pagkamuhi. Sinubukan niyang tumakbo papalayo, ngunit ang mga paa niya ay tila nakabaon sa lupa, hindi makagalaw. Ang mga duwende ay tuluyang pinalibutan siya. Ang kanilang mga ngiti ay nagmistulang mga bangungot sa gitna ng dilim. Sa simula pa lang, Mara, Bulong ng isa sa kanya. kami na ang nagmamay-ari sa'yo. Habang tuluyan ng nagiging alipin ng mga duwende si Mara, dumating ang isang matandang babae sa harap ng kanyang bakuran isang gabi. Ang matandang babae ay may kakaibang presensya at sa kanyang mga mata ay parang may dalang liwanag na tumatagos sa dilim. Nagulat si Mara sa pagdating ng matanda. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa kabila ng matinding galit at puot na nararamdaman niya, naroon pa rin ang paggalang na para bang kilala niya ito. Ikaw ba ang nagdala sa kanila? Bulong ng matanda na tila alam na ang lahat ng nangyayari. Nagulat si Mara sa tanong at parang may piraso ng kanyang dating sarili ang bumalik. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang presensya ng mga duwende sa likod niya. Parang gustong pigilan ang anumang sagot na maaaring lumabas mula sa kanyang bibig. Tumayo siya ng matapang, ngunit hindi niya maiwasan ang panghihina ng kanyang loob habang patuloy siya na minamanmanan ng mga kakaibang nilalang. Kung gusto mong makawala sa kanila, Mara, wika ng matanda, kailangan mong ipaalala sa kanila ang isang bagay na matagal na nilang nakalimutan.
ang kapangyarihan ng sariling pagkatao at kabaitan. Ngunit may kapalit ito at kailangan mong maging handa. Hindi makasagot si Mara. Ngunit isang bahagi ng kanyang puso ang nagtataka at umaasa. Kahit alam niyang maaaring mas malalim na ang naibigay niyang kapalit sa mga duwende kesa sa kaya niyang bawiin. Tumitig ang matanda sa kanya at may iniabot na maliit na supot na tila puno ng kumikislap na pulbos. Ito ang huli mong pagkakataon, wika ng matanda. Sapagkat sa takip silim ng bawat araw, unti-unting naglalaho ang liwanag sa loob ng iyong puso. Matapos umalis ng matanda, itinago ni Mara ang maliit na supot na kumikislap ng pulbos sa bulsa ng kanyang lumang damit. Sa kabila ng babala ng matanda, may bahagi sa kanyang puso na hindi pa rin kayang magtiwala. Nagtataka siya kung bakit may mag-aalok sa kanya ng tulong sa gitna ng kanyang pagiging kakaiba at pagkamaligamgam na nararamdaman niya tuwing kasama ang mga duwende. Gabi-gabi, sa halip na gamitin ng pulbos, inilalabas ni Mara ang supot at pinagmamasdan ang kislap nito sa liwanag ng buwan. Ngunit sa tuwing tinitignan niya ito, parang may humihila sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng panghihinayang at pagkakulong. Sa bawat gabing lumilipas na hindi niya nagagamit ang pulbos, lalong lumalalim ang malamig na pwersang bumabalot sa kanyang puso. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang bakuran, narinig niya ang pamilyar na halakhak ng mga duwende. Tila mas lumalim ang kanilang boses at ang kanilang mga mata ay mas lalong naging mapanganib. Parang nagtataglay ng apoy na hindi nakikita ng iba. Mara, Bulong ng isa sa kanila. ano ang hinihintay mo? Nanginginig si Mara, ngunit pilit siyang tumayo ng tuwid. Hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Sagot niya. Ang boses niya ay mababa at malamig. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam niyang may mga pwersang masama sa kanyang paligid, ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit niyang huwag bumigay. Napangisi ang isa sa mga duwende at nagsalita. Tama ka, Mara. Hindi mo kailangan ng tulong. Kami ang kailangan mo. Dahan-dahan silang lumapit at ang malamig na hangin ay lalong humigpit sa kanyang paligid, na parang nagiging isang bagay na makikita at mahahawakan. Parang mga kamay na nakapalupot sa kanyang liig at mga braso, pumipigil sa kanya na makatakas. Sa kanyang pagtutol, naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Para bang may bagay na kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang lamig nito ay umaabot sa bawat sulok ng kanyang katawan. Sinubukan niyang abutin ang supot ng pulbos sa kanyang bulsa. Ngunit, ang mga duwende ay mabilis. Isang maliit na kamay ang dumakma sa kanyang braso. Malakas at malamig na parang yelong bakal. Nakalimutan mo na ba? Tanong ng isa, at ang ngiti nito ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang pag-iisip. Kami ang iyong pinili, Mara. Walang makakatakas sa amin. Habang patuloy ang kirot sa kanyang katawan, ang mga boses ng mga duwende ay lumalakas, sumasabay sa pagaspas ng mga dahon at bumubulong ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Parang may mga bulong na nagsasabi ng mga nakakatakot na bagay. Mga hinuha ng pagkawasak, ng pag-iisa, ng pagkakulong sa walang hanggang kadiliman. Nagmadali siyang umatras. Ngunit sa bawat hakbang paatras, ang mga duwende ay papalapit. Tila may sariling mundo na bumabalot sa kanya. Isang walang hanggang gabi na siya lang ang nakakakita. Naramdaman niyang napakalayo na ng kanyang tunay na sarili. Sa kabila ng pagnanais niyang magising sa bangungot na ito, naroon ang pakiramdam na hindi na siya makakabalik.
na tuluyan ng tinanggap ng kanyang kaluluwa ang kadilimang dala ng mga duwende. Sa likod ng kanyang utak, ang mga huni ng halakhak ng mga duwende ay tila mga bangungot na hindi matatakasan. Parang musika ng kadilimang magiging bahagi ng kanyang bawat gabi mula ngayon. At sa isang iglap, lahat ay nagdilim. Iniwan si Mara sa kaligitnaan ng kanyang bakuran. Mag-isa, ngunit may nararamdamang malamig na kamay na dahan-dahang pumapalibot sa kanyang leeg. Hindi umaalis at hindi nagbibigay ng kahit anong pag-asa ng pagtakas. Isang gabi, habang tahimik na nagdidilig si Mara sa ilalim ng liwanag ng buwan, narinig niya ang pagkatok sa kanilang gate. Dumungaw siya at nakita ang kanyang matalik na kaibigan, si Rosa, na tila nag-aalala at takot sa anyo ni Mara. Matagal nang hindi nakikita ni Rosa si Mara. At sa gabing iyon, naglakas loob siya na pumunta upang tanungin ang kaibigan tungkol sa kanyang biglang pagbabago. Mara, hindi na kita nakikita tulad ng dati. Parang may kakaibang nangyayari sa'yo. Sabi ni Rosa, nanginginig ang boses. Ngunit, imbis na matuwa sa malasakit ng kaibigan, naramdaman ni Mara ang pagsiklab ng matinding galit at panibugho sa kanyang dibdib, na para bang may nagsusulsol sa kanya mula sa mga anino ng kanyang paligid. Lumapit siya kay Rosa. Ang kanyang mga mata ay malamlam na tila wala nang natitirang liwanag. Sino ang nagsabi sa iyong pumunta rito? Malamig na tanong ni Mara. Ang boses niya ay parang pabulong na sinasabayan ng mga bulong ng mga duwende sa kanyang likuran. Tumawa ang isa sa mga duwende at narinig niyang bumubulong ang mga ito ng, Ipakita mo sa kanya kung ano ang tunay mong anyo, Mara. Ipakita mo kung sino ka na ngayon. Nanginginig si Rosa. Ngunit, naglakas loob pa rin siyang ilapit ang kamay kay Mara. Hawak-hawak ang isang rosaryo. Mara, sumama ka sa akin. Baka kailangan mo ng tulong. Pakiusap niya. Ngunit, sa pagtama ng rosaryo sa balat ni Mara, biglang bumalikwas ang dalaga. Para bang nasunog sa banal na bagay. Napaatras si Rosa. Ngunit, mabilis ang mga kamay ni Mara. Mariing hinablot ang braso ng kaibigan. Di mo ako kailangan tulungan, Rosa. Sabi ni Mara, ang mga matay kumikislap na parang apoy. Naramdaman ni Rosa ang malamig na haplos ng mga duwende na pumapalibot sa kanila. Ang kanilang mga matay nagliliwanag sa dilim at ang kanilang mga halakhak ay nakakapanindig balahibo, puno ng kasamaan at kalupitan. Nagpumigla si Rosa, ngunit naramdaman niyang parang may isang puwersang hindi niya kayang paglabanan. Ang mga kamay ni Mara ay mahigpit at malamig na parang bakal. At sa bawat segundo, naramdaman ni Rosa na unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Para bang sinisip-sip ng kaibigan ang kanyang enerhiya. Sa simula pa lang, alam na namin ang gusto mo, Mara. Bulong ng isang duwende sa likod ng kanyang tenga. Wala nang babalik sa dati. Isa ka na sa amin. Sa muling pagtawa ng mga duwende, tila lalong nadagdagan ng bigat sa puso ni Mara. Ngunit, hindi niya matanggihan ang puwersang bumabalot sa kanya. Pinalaya niya si Rosa na tumakbo palabas. Humihikbi sa takot at halos hindi makalakad ng diretsyo. Habang papalayong bumabalik si Rosa, narinig niyang humahabol ang mga bulong ng mga duwende. Huwag kang lalapit muli, Rosa. Si Mara ay pagmamay-ari na namin. At sa bawat gabi, isasama namin siya sa kadilimang hindi mo kailanman maiintindihan. Iniwan si Mara sa bakuran, nag-iisa. Ngunit, hindi naman talaga siya nag-iisa. Sapagkat sa bawat dilim, sa bawat anino ng kanyang bakuran,
May mga matang nakamasid at may mga halakhak na umaalingaw-ngaw. Mga halakhak na puno ng kasamaan habang patuloy nilang hinuhubog si Mara sa isang nilalang na hindi na kailanman magiging tao. Makalipas ang ilang araw mula nang mangyari ang insidente kay Rosa, tuluyan nang hindi nakita si Mara ng mga tao sa baryo. Nagsimulang pag-usapan ng mga kapitbahay ang kanyang misteryosong pagkawala at ang kanyang bahay ay unti-unting binalot ng takot at pag-iwas ng lahat sa paligid. Kahit ang pinakamatatapang sa kanilang lugar ay ayaw nang maglakad malapit dito, lalo na sa gabi. Dahil sa mga nakikitang anino na gumagalaw sa likod ng mga bintana at sa mga bulong ng malamig na hangin na tila may inaanyayahang pumasok. Isang gabi, si Rosa, dala ng pag-aalala at matinding panghihinayang sa hindi niya pagkatulong kay Mara, ay nagpa siyang bumalik sa bahay ng kaibigan. Ngunit, bago siya makalapit sa gate, naramdaman niya ang kakaibang lamig na tila umuusbong mula sa lupa ng bakuran ni Mara. Tumahimik ang paligid at sa liwanag ng buwan, namalas niya ang anino ng kaibigan. Nakatayo sa harap ng bahay, tahimik at hindi gumagalaw. Para bang may hinihintay. Mara? Tawag ni Rosa. Nanginginig ang boses at pusong bumibilis ang kabog. Unti-unting tumingin si Mara sa kanya. At doon, nakita ni Rosa ang mga mata nito. Mga mata na wala ng bakas ng pagkatao. Malalim at itim na parang balon ng kadiliman. Ang kanyang mukha ay malamig at walang ekspresyon. Ngunit may mahinang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng kalokohan at pagnanasa sa kasamaan. Mara, bumalik ka na. Bumalik ka na sa dati. Pakiusap ni Rosa, ngunit sa halip na sagot, isang malalim na halakhak ang narinig niya. Ang tunog ay parang nagmumula hindi lamang kay Mara, kundi sa paligid ng buong bakuran. Bumubulwak mula sa lupa at sa mga puno. Ang mga duwende ay muling nagpakita. Nagmumulto sa likod ni Mara. Nakangising nakatingin kay Rosa na parang nanunuya. Huli ka na, Rosa. Bulong ni Mara. Ang kanyang boses ay kakaiba. Malamig, walang emosyon, at tila boses ng isang lalaki. Hindi na ako ang Mara na kilala mo. Kasama ko na sila dito sa kadiliman. Sa bawat salita ni Mara, naramdaman ni Rosa ang puwersa ng puot at kalamigan na bumabalot sa kanya. At unti-unti, umatras sa takot, ngunit hindi siya makaalis. At bago pa man tuluyang makalayo si Rosa, narinig niya ang isa pang bulong mula sa mga duwende. Wala ka nang magagawa. Sa susunod, pagka ikaw na ang susunod naming makuha. Masyado kang matapang, Rosa. Tumakbo si Rosa palayo, umiiyak at nanginginig, habang ang halakhak ng mga duwende at ang malamig na boses ni Mara ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, puno ng panunuya at misteryo. Pabalik sa baryo, nang simulan niyang ikwento ang nakita, walang naniwala sa kanya. Ang iba ay tinawanan lamang ang kwento ng nawawalang Mara. Ngunit mula noon, wala nang naglakas loob na lumapit sa bahay ni Mara. Ang bakuran ay nagmistulang isang lugar ng bangungot. At sa tuwing gabi, ang mga kaluskos at mga bulong ay maririnig ng sinumang magtatangkang makinig. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang pagkawala ni Mara. At sa huling tanong na naiiwan sa isipan ng mga tao sa baryo, si Mara pa nga ba ang nakita ni Rosa o isa na lamang itong biktima ng mga duwendeng naghahanap ng susunod nilang alila sa gitna ng kadiliman? Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna.
Isa po akong bagong YouTube narrator at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.